Ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Online scam hub sa Lapu-Lapu City girumbo sa NBI 7. 31 ka mga individual na sikop. 17 anyos nga batan-on patay human naangin sa pagpamusil sa tulo ka mga riding in tandem. Usa ka LPA adunay posibilidad nga mamahimong bagyo karong weekend. Ug Idil Adha gitimaan sa mga Muslim community sa Metro Cebu. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Duha ka Taiwanese nga gitumbok nga nagdumala sa scam hub uban sa 29 ka mga kawani nga Pinoy ang nasikop sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office. Gitumbok sila nga nag-operate og scam hub sud sa usa ka subdivision sa Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang actual operation sa mga personnel sa NBI Sevro sa usa ka scam hub nga nimutang sa suod sa subdivision sa Barangay Mactan. Wa na makalighot pa ang nalambigit sa scam hub dihang gironda sa otoridad ang dapit sa miaging Hunyo 4 alas 5 sa hapon. Atong sa ronda nasikop ang duha ka mga Taiwanese nga nagduma sa scam hub uban ang 29 ka mga Pinoy nga makawani niini. Gibitpit sa mga NBI operatives ang tulo ka warrants to seize, search and examine computer data nga gi-issue sa korte. Gidala ang mga dinakpan sa buhatan sa NBI Sevro lakip na ang mga ebidensya sama sa mga computers nga gigamit sa mga pagpamiktima pinaagi sa online scamming. In line with the directive of the Department of Justice through the Office of the Regional State Prosecutor Region 7 as well as the Director of the NBI Judge Jaime Santiago, who directed the Central Visayas Regional Office, our office, to investigate online scamming activities also known as scam hubs in our area. Mato ni Attorney Rinan Agustos Oliva, NBI Sevro Regional Director nga base sa nakuhang mga ebidensya, nalambigit sila sa romance scam gamit ang dating app. Aduna usab sila fake account sa e-commerce platform. Gikasuhan na ang mga dinakpan sa tukmang kaso. We have evidence to show that these activities are illegal, are fake. That's why we are charging in with computer-related fraud. Walay padaplin sa National Bureau of Investigation ang posibilidad nga kini mga modus online nga nahitabo karon diri sa atong lokalidad adunay kalambigitan tanan. Muusa ka tuig na nga nag-operate ang grupo pinaagi silang modus ug tungod sa gipaghugtan nga kampanya sa kagamhanan batok sa pagpangidlad pinaagi sa scam na dumduman ang ilahang nahimutangan. Wa na muluwat og pamahayag ang mga Taiwanese ug ang mga Pinoy nga gitanggong karon sa detention facility sa NBI Sevro. Nakiglambigid na usab ang NBI sa Bureau of Immigration aron masayran kung wa by derogatory record ang mga Taiwanese. Adunay mensahe usab ang NBI sa mga nalambigit sa ingon niini nga modus. All the agencies of government are working closely together to stop these illegal activities. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subay sa nabistong scam hub sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, ang hepe sa Police Station 2 girilibuhan. Gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga narilibuhan kagahapong adlawa ang hepe sa Station 2 o gidistino una sa Police Holding and Accounting Unit samtang gipahigayon ang Preventive Administrative Investigation sa Lapu-Lapu City Police sa maong hitabo. Subay kini sa pagronda sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office sa nalambigit nga scam hub sa usa ka subdivision sa Barangay Mactan niadtong Miyerkules.
Duha ka Taiwanese ang nasikop uban sa 29 ka mga Pinoy nga giingong trabahante niini. Gipasabot sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office nga limitado ang mahimo sa kapulisan kay wa sila'y kahimanan sa pagmonitor sa cyberspace. Mamahimo hinuong makaduso og intel monitoring ang kapulisan sa PNP Cybercrime Unit nga mo'y mo-apply sa cyber warrant aron makapahigayon og ronda batok sa illegal nga kalihukan. Gustong masayran sa Lapu-Lapu City Police kung may naduso nga report kabahin niini. May directive na nagikan sa taas nga may nana sa ilang area ito ginagawa ng administrative relief ang hepe to determine na ba siya lapses. Ang usa ka saligang tinubdan ang may pahibaw sa RTV Balitang Bisdak nga una nang nakaduso og report ang hepe sa Police Station 2 ngadto sa ilang mga labaw niadto pang Marso 24 kabahin sa kadudahang kalihukan sud sa subdivision nga ilang gipanid-an. Nakalasang 16 anyos nga grade 5 student nga gatan-aw lang og basketball sa Sitio Exoville, Barangay Basak Pardo ning Dakbayan sa Sugbo. Naaan lang kuno ang biktima sa mga sospek nga gasakay og motorsiklo. Mayang report ni Alan Domingo. Dili madawat sa pamilya ni Gisrel Ultiano ang nahitabo kaniya nga wa na makaabot sa iyahang ika-17 anyos unta nga adlaw na tawhan karong Hunyo 15. Gipusil siya samtang nagtanaw og basketball pasado alas 5 kagahapon sa hapon sa ilang dapit sa Sitio Exoville, Barangay Basak Pardo. Matod sa pamilya sa biktima, adunay miabot nga upat ka mga lalaki sakay sa duha ka motorsiklo nga nangita kuno sa usa ka ating. Taon-taon nagkagubot na og giingong midagan ang target sa mga suspek. Natol nga miagi usab ang biktima. Atubangan sa masuspek ug diha siya gipusil. Nadala pa sa ospital ang biktima ang panakabsan ra gihapon sa iyang kinabuhi. Nawagan ko sa mga otoridad nga makuha na mo ang justice para sa kong manghon. Kaya wala din may kabaw nga may nani ni may tabo. Dito mo siya layat skural na pag layat na skural dito siya naog hatong iyang gihaplaan na pag dito man lisod ang nagpusil na dito siya gibirahan kay nagtuos Asa man naigo? sa dire kilid. Matod sa kapitan sa barangay Dave Tumula kawalay daotang record ang biktima sa barangay o gituhang nga damay lang yun kini. Samtang ang gitumbok nga ating nga gipangita sa masuspek usa ka notado na sa ilang barangay nga nalambigit sa illegal nga drugas. Katong biktima in town samtang nagduwa, biduol tong mga suspect, gipusil si Ating, gidagan, ang gidaganan ni Ating o sa gidaganan taon adtong 17 years old. O tong siya intay naigo. Naigo gid sa diri dapit sa may dughan. Nga human sa mga panghitabo, doon na pagani may gukod. Nga mga tao ditong dapita, ilang naapsal unta diri dapit sa may Pardo. Apan tungod sa heavy traffic, wa na nila maapsi pa. Giimbestigahan na karon sa Inayawan Police ang pagpamusil samtang padayon pang gipangita ang mga suspek. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Low pressure area nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility habig sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas adunay kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo matud sa Pag-asa Visayas. Gani karong adlaw nabatyagan na ang epekto sa hinungaw sa LPA nunot sa halapad nga mga pag-uwan nga nasinati karon sa Kabisayan. Matud sa Pag-asa kun mamahimo kining bagyo pagatawagon kini og bagyong Auring kay kini maoy labing unang bagyo unya ning tuiga. Hinuon minus ang kahigayunan nga kini mo landfall sa bisan asang dapit sa nasod. Apan dili ang ayang mo kumpiyansa kay bisan kundi kini mo paduol sa kayutaan sa nasod, mohatod gihapon kini og kusog nga mga pag-uwan ug bawd sunod semana. Ilabi na kay mipasulabi usab karon sa kasadpang bahin sa nasod ang hanging habagat. So expected nato today this weekend natay mga occasional heavy rains o kusog na mga pag-ulan na delikado kini mga flash floods and landslide prone areas ilabi na sa mga identified na mga highly vulnerable areas.
Tungod sa kusog kaayo nga pagbundak sa uwan karong hapon, daling gibahaan ang pipila ka mga dapit sa Metro Cebu. Lakip sa naapektuhan ang Mandawi City nga may pipila ka mga lupa nga lugar nga daling mabahaan basta kusog kaayo ang bundak sa uwan. Nakatala og pagbaha ang parte sa Lopez Haina Street sa may Barangay Tipolo nga nakaapekto sa mga sakyanang nangagi sa highway. Kaganiha, ang dapit halos di na maagian sa mga light vehicles. Matod sa Traffic Agency sa Mandawi, pipila sa mga dapit na apektuhan sa baha sa syudad ang subang dako sa pagsuyla usab sa Mahiga Creek. Ingon man AS Fortuna Street nga usa-usab sa daling mabahaan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. State of calamity gideklarar sa probinsya sa Siquijor tungod sa nagkagrabe nga krisis sa kuryente sa tibuok isla. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Giaprubahan sa Provincial Board ang rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagdeklarar og state of calamity sa Siquijor. Ang sugyot gihimo human sa nagpadayon og halapad nga mga power outages, mugna sa pagkaguba sa unom ka mga generators sa Siquijor Island Power Corporation kon SIPCOR nga resulta sa kakulangan sa power supply. Ang isla sa Siquijor nga usa ka tourist destination nagkinahanglan og 9.4 megawatts nga supply sa kuryente. The province of Siquijor declared state of calamity because of our electricity problem in the island. 1 month, I think 1 month and counting pa atong electricity has dako kay challenges there sa atong isla. So, the main problem again was our provider as lack of operational generators there sa isla. So munang dako gyud kay siyang problema. Sukad ni atong Mayo 13, nagka-rotational brownout kundi na sinati sa pipila ka mga lugar ang duha hangtod sa 3 ka oras nga brownout. Midugang ang gobernador nga dunay lugar nga nakasinati og 18 oras nga brownout sud sa usa ka adlaw. Ang power outage dako og epekto dili lang sa supply sa tubig, ingon man sa serbisyo sa panglawas, edukasyon, turismo ug sa online-based nga mga panginabuhian. We are working hard na para sa ato ang generators nga maabot diri. And of course we declared the state of calamity already para lang yun para yun mo gasto puta para mo augment or mo add sa ato ang kakulangon sa ato ang generators. Ang ato lang yun is dili lang yun maguba ang ato ang pangalan sa Siquijor o dili po maguba ang atong ekonomiya na fast growing, one of the fast growing islands sa Pilipinas. So Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga overseas Filipino workers kun OFW ug mga pamilya nila gihatagan og dakong pasalamat o tribute sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA. Kini atol sa pagsaulog nila sa Migrant Workers Day, diin giila ang dakong natampo sa mga OFW sa pagpalambo sa ekonomiya sa nasod. Taliwa sa sakripisyo nga gibiyaan ng ilang pamilya aron manimpad sa laing nasod, nagkadaiyang serbisyo ang gihatag usab kanila, diin mukapin sa 1,600 ka mga OFW ang ilang nahatagan sa serbisyo. Katong wala pa makauli ang ilang mga pamilya ang mitambong sa kalihukan. Usa sa mitambong ang 60 anyos nga si Rene Gabales, usa ka kanhisiman sulod sa hataas nga panahon. Siyang pagsakripisyo nga malayo sa pamilya, gisuklian kini sa kalampusan sa iyang mga anak nga iyang nahatagan og edukasyon ug hayahay nga kinabuhi. Sa kalampusan nga iyang naangkon, nagpasalamat siya sa OWA sa pag-amuma kanilang mga OFW. Kaning Migrant Workers Day, kung atong mahimduman, ang June 7 manggod ni atong 1995, mo na siya pagpirma sa balaod katong Migrant Workers Act. So, mo na siya ang balaod nga nagprotect sa mga interes sa mga OFWs. So, gihimo na sa dinato nga programa isip pasalamat sa mga OFW ba. Ako'y lawyer nga anak. So, silang tanan sir, nakahuman na sila sir. Ang akong panganay, radiologist, then ang akong ikaduha sir is a lawyer. Nya,
practicing lawyer sir. Nya konsehal na pud sa lungsod sa Bariles sa pagkakaron. Nya dayon ang akong ikatulong nga anak sir na nagtrabaho sa American company. Karong Lunes na o ensaktong usa ka semana sa dili pa ang school opening, himuon ang Brigada Eskwela. Samtang mga uniforms para sa mga estudyante himalitan kaayo. Ano ang report ni Nico Sereno? Pipila ka adlaw sa di pa ang Brigada Eskwela, nangandam na sa Mandaue City Central School. Gawa sa mga flag nga gipamutang kay Independence Day sunod semana, gipangmuntar sab ang mga puting flaglets alang sa tinuig nga kalihukan. Karong Hunyo 9, usa ka semana sa di pa magsugod ang klase, himuon ang Brigada Eskwela pag tinabangay aron maandam ang mga eskwelahan. We will take this opportunity also to invite not only the parents but all our stakeholders, no? On that week, they can visit our school and be a partner with our school so unsay mga panginahanglan. Kapin sa semana sa di pa ang formal nga pagsugod sa klase karong Hunyo 16, himalita na sab ang mga school uniform. Dinhi sa usa ka tindahan sa may Pizza Mora sa Sentro Mandaue, naabtan pa namo gi-deliver ang mga bag-ong stocks gikan sa ilang supplier. Pasigarbo sa manindahay, na sila uniform para sa tanang mga public schools sa Mandaue. Ito, Paknaan. Ani, high school na Kanduman. Okay. Ito, senior high na Paknaan. Oo. Ani, senior high na Subangdako. Walay pagsaka sa ilang presyo, pareho ra sa miaging tuig. Elementary, makaano na 260. 260, 250, ana. 260, babaw na naubos. Oh, 250, 260. Sit na, short and blouse, polo. Kung elementary na, pero kung high school? Kung high school, mga 500 yan. 500? Oh, 500 sa kompre. 500 usa ka set na. Usa ka set na. Kining usa ka inhan, mga humandaan o ready to wear nga uniforms kuno ang paliton para sa duha ka mga anak. Palmerong abli, kuan tagtulo-tulo jud sila, sir. Kaparisan. Oh. Nya. So pasabuti mo padayon sa school year baka puno paday ka. Oh, kay kanang nabi apoy magisi sir ba nya og tahion sad nako diha nya magisi ra man gihapon. Pwede hinuon kunong makahangyo ang mga customer. May tawad din yan. May usapan naman siya yung mga inahan na mo hangyo sila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nailhan na ang lalaking nakuhaan sa CCTV nga pasimpleng mikawat sa service phone sa usa ka cafe sa Barangay Mactan niadtong Martes. Mismong ang bayaw sa sospek gibiktima usab niini ning bag-ulang. Ang latest update ning maong kalambuan sa live report ni Luan Mayrundina. May Ses nahimong yawi sa pag-ila sa suspitsado ang mga kabanay niini nga iya ra usab nga gibiktima. Human ma-post sa social media ang kuha sa CCTV sa usa ka cafe sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, di nakita ang aktwal nga pagkawat sa service phone sa cafe sa usa ka nagpakaron ingnog customer. Ni comment ang bayaw sa suspitsado ug nipadayag sa iyang kaandam nga mahinabi ang tag-iya sa cafe aron mailhan ug masikop ang lalaking anaa sa video. Ang tindahan sa bayaw sa suspitsado na biktima usab sa pagpanglungkab sa miaging adlaw ug dihang gisusi ang CCTV sa tindahan, nakita nilang giunay ra sila. Nag-mention man ang relative yesterday na based sa CCTV footage niya dito sa tindahan, dito lagi ni gilungkab niya ang iyang tindahan, naada ni dala-dala na sa cellphone. So, duha ka cellphone ang dala-dala ani. Sa tinguha nga ma-recover sa tag-iya sa cafe ang nakawat nga service phone. Dali nilang gi-report ang hitabo sa Lapu-Lapu City Police ang nadawat nilang kasayuran gikan sa kabanay mismo sa suspitsado. Kaso nga lang, very sad to say na dili na nila ma-continue ang hot pursuit to claim daw kay nag-lapse na. So what we are going to do na lang daw is to file a complaint. And then if malusutan og warrant,
that's the time na pwede na mo ma-arrest ang suspect. Kay considering dili naman siya ma-hot pursuit, manang maglisod kita o adto niya na wala tayo warrant of arrest. Ang ato lang gani, i-file lagi na to ang kaso, regular filing katong nitabuha. Ang suspitsado, matod sa Lapu-Lapu City Police, taga Mandawi City ug bag-uhay lang nakagawas sa Mandawi City Jail. Dugang usab sa tag-iya sa cafe nga gibutyag sa kabanay sa suspitsado nga kun mangawat kini, magtaksi pa kini. Samtang desidido gayud ang tag-iya sa cafe nga pasakaan og kaso ang suspitsado. Oo, i-person jud na mo ma'am kay luoy kayo kung napay other na mabiktima ng suspitsado eh. Okay lang unta kung baratuhon lang ba na cellphone ang nakuha. Ses, karon lang yung hapon, subling ni balik sa Lapu-Lapu City Police Office ang tag-iya sa cafe ug ang bayaw sa suspitsado aron maandam na ang mga dokumento sa kaso nga isangat. Ses? Dagang salamat, Luan Mayron Dina. Parayon pang giila ang mga responsable sa robbery sa usa ka pharmacy sa Mandawi City ug mibangag pa sa koral niini. Aduna nay mga CCTVs nga gisubay ang kapulisan. Ari ang report ni Nico Sereno. Padayon pang giimbestigahan sa kapulisan sa Mandawi ang pagkabiktima sa pharmacy sa barangay Hagubiao, Mandawi City. Martes sa buntag na diskubrian sa mga staff ang kawat sa tindahan, kundi induna nay dakong bangag sa bungbong sa pharmacy, kundi dito gituhang misod ang mga kawatan. Matud sa Mandawi City Police, duna na sila'y nahipos ng mga CCTVs, dili lang sa tindahan, apan sa palibot niini. Gani dunay na matikdang sakyanan o motorsiklo nga nagpark 10 oras na dapit sa bakanting yuta, kundi gihimo ang pagbuslot sa bungbong sa pharmacy. Naatay mga lipang subay kay namatay na katong oras sa kitabo kay naaman sa dito naisendan and also mga motorcycle na posibleng mga lipang gamit as get away nila mga vehicles tutok na ato ang kung matry nga malink na ang katubang pick up maligamit ang sakyanan ng mga gamit o mga motorcycle mausap ba ang mga lipang gamit mismo. Nagdumili pa hinuon ang kapulisan sa pag-release sa CCTV, sanglit padayon pa ang investigasyon. Tulo ka mga tao ang gitanaw nila nga responsable base sa nakuha sa CCTV. Tulad yung ang kulo nga para kita dili makita ng tato possible magpin sa budget online ang mga lookout. Tingit-kit naman na siya dapitang nga part sa nakatong vacant lot na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga nurses ug midwives sa Mandawi City gipaubos sa 3-day training batok sa sakit nga dengue. Tinguha sa vector management training, mahingusgan ang kampanya batok sa sakit ug makatabang usab sila sa health information drive. Mato sa City Health Office, importante nga sila mismo mo-orient sa mga kliyente ug sa komunidad kabahin sa mga pamaagi makalikay sa sakit. Lakip silang gihimo ato sa training ang pagtudlo sa mga partisipante sa pag-locate ug pag-address sa mga posibleng breeding sites sa lamok. Aron kapugngan pa ang pagdaghan niini. Gisaulog sa Muslim community ang Feast of Sacrifice o Idil Adha sa Dakbayan sa Sugbo. Mayor-elect Nestor Archival nakisaulog diin gipasalig niini ang lig-on nga pakig-alayon sa Muslim community ilabi na sa peace and order. Sayranta ang report ni Alan Domingo. Naabtan sa Balitang Bisdak ang mga kaigsoonang Muslim nga nag-ihaw og mga kanding nga gibahin-bahin usab sa mga nagkinahanglan isip kabahin sa kasaulugan sa Idil Adha human sa pag-ampo nila sa Alcaria Mosque sa Barangay Mambaling. Usas sa sayo nilang bisita si Mayor-elect Nestor Archival nga nakikistorya sa mga Muslim community leaders sa Talad Cananan. Apil silang nasigutan ang programa nga magpalig-on sa kalambigitan sa mga Muslim ug sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Idil Adha is a day of sacrifice when Ibrahim alayhi salam we could in Christian they called Abraham. So this sacrifice on that day, yun ang ginawa ng entire Muslim to go to make a full sacrifice by the gibuhat ni Father Abraham. Kanang kung naay muhatag nga karne, ihawon diri baybahinon sa mga pobre. Samtang sa Sitio Paradise 3 sa Barangay Kinasangan, gisaulog gihapon sa Muslim community
ang Feast of Sacrifice bisan pa man ug naapil kasunog ang ilang moske ug ang mga Pinoy-ana nila niadtong Hunyo 2. Ang trapal na lang ang gigamit nila nga hapin alang sa ilang pag-ampo samtang gihatdan sila sa mayor-elect ug mga gamit sa pagluto. Apil na ang butane. Gitana usab nini ang uban nga mga panginhanglan sa mga fire victims. Kuyawan naman gud mi mayor kung magamit mi basig masunog na sad mi. So nihangyo sila na kung pwede ba butane. So mao na nihangyo ko sa akong mga amigo ang sa grupo, ang akong kompanya nga makahatag unta og kanang butane, no? Dako kayo ang pagsalamat nami kay mayor sa aming sister na si Ma'am Jean. Dahil mula noong nasunog kami sa una, kay pangalawa man to. Siya lang ang mayor nakaduo sa amo. Sa Lapu-Lapu City, nagtigom usab ang Muslim community karong adlaw alang sa kasaulugan sa Idil Adha. Tuyo silang niabang sa usa ka pribadong tunghaan sa Barangay Basak aron makagamit sa covered court niini aron didto sila makatigom alang sa pag-ampo. Moabot sa 1,420 ka mga sakop sa Muslim community sa Lapu-Lapu City ang mitambong sa maong kalihukan kaganihang buntag. Samtang ang uban didto sa mga moske naghalad og pag-ampo. Human sa ilang pag-ampo, giihaw nila ang 15 ka mga kanding nga gihatag sa Lapu-Lapu City Government ug ang 25 ka mga baka nga hinatag usab sa ilang mga higalang Malaysian. Kining Eid tibuok Muslim mag-celebrate ining adlaw anto dito sa Saudi kay inighuman aning adlaw mao na nga naidaghan matawag nga mga haji. Idul Adha also is a form of sharing, so if naami makuha nga mga baka baron or ihatag from the private sector, we are going to share it with others also. So nagpasalamat ko sa among halangdong kapitan ning suporta yun iniining among kasalugan ning Idil Adha. Ako si Alan Domingo. Ako si Luan Merondina. Balitang Bisdak. Pusang adlaw sa pagpahigayon sa libreng tuli sa Lapu-Lapu City, laing upat ka mga hingkod na ang pangidaron ang mipahimus usab sa higayon. Kining laglakip sa usa ka 45 anyos, 25 anyos, 24 anyos ug usa ka 21 anyos nga usa ka LGBT. Sama sa ubang mga hingkod nga mipahimus sa libreng tuli nga gitanyag sa dakbayan ni atong May 20, 22 ug May 30 nakadawat usab sila og tag 10,000 pesos nga pahalipay. Ning ikaupat o katapusang adlaw sa libreng tuli sa Lapu-Lapu, dito na usab kini gipahigayon sa Mini Hoops Dome sa Barangay Santa Rosa. Diin gatusan usab ka mga batang lalaki ang nakapahimus. May libreng snacks gikan sa usa ka dakong fast food chain usab nga giapod-apod ngadto sa mga batang natuli. Kapin sa 102 million pesos nga jackpot prize ang inusarang naangkon sa usa ka mananaog sa Lotto 642 draw. Kini ang gianunsyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office ni atong Martes, June 4 atol sa Lotto draw. Swerting napustahan sa Lone Better ang winning combination ng 05, 22, 14, 03, 23, 11. Matod sa PCSO netong Miyerkules, nasayran nga napalit ang winning ticket sa usa ka town center sa Barangay Bulacau, Talisay City, Cebu. Dugang sa PCSO nga kinahanglang dadun sa mananaog ang winning ticket, lakip na ang duha ka mga valid ID. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.